Hey yo, what's up mga kamaret? So, may napanood ako isang video rito guys. Ganda ng in-interview na ito si Istokwan ni Binyan regarding dito sa yung iniwanan, 11 years na iniwanan ng asawa. May kapansanan kasi itong babae. So, wag na natin patagalin to. Play na natin to. Baka play pa ng iba. Hi ma'am. Good evening po. Okay, Pwede bang umpisa na. matanong kung anong pangalan mo? Mary Ann. Mary Ann. Marian pala Ako po pangalan yung nito. taga-Cavite. Yung asawa ko yung taga-Santa Rosa po. Matanong ko, Mary Ann, anong ginagawa mo dito sa Plaza ng Binyan? Napambay lang po na aalis na sa nanan loob. Si ma'am, may pinagdadaanan po. Guys, ang ganda ng Ma'am, pagka-interview matanong ko, nito huwag po ni niyong masamain. Bakit po ganyan yung Istokwan pagsasalita ni niyo, ma'am? Binyan. Meron akong inborn connect pilot po. Ma'am, isa pala kayong security guard. Opo, Okay guys, pause muna natin. Dumiretso ako rin po sa Binyan para masilba. Okay guys, meron pala siyang isang kapansanan na inborn na parang ano sa lalamunan o kaya gano'n siya magsalita. Tuloy na natin to guys. Pagdasal sa simbahan yung mga problema ko. Are you single or taken na po? Complicated. Wow, sikat nun. Ouch. Guys, Complicated napakaganda ng pala si babae, ma'am. Ba't nasabi mong complicated ka? Nasaan na po ba yung partner mo o yung asawa mo? Sa ngayon, hindi ko alam kung nasan siya. Umalis siya sa amin. 2 months ago, umalis siya sa amin. Pagkatapos kong nanganak. So, ilang buwan na po ba kayo naghiwalay ng asawa mo? Siguro po ang official is 1 month pa lang po. 10 buwan pa lang. Meron po ba kayong mga anak ng Okay asawa guys, mo? pause na. Meron po. Ilan po ito? 4 Ang dami to. Tapos iniwan lang po kayo. Ang hirap na ito, isang buwan na iniwan siya ng asawa niya. Napakasakit na ito guys. Kahit isipin niyo na lang na sa inyo nangyari, 1 buwan na iniwan ka tapos ganun lang ang pakita sa inyo ng kinakasama mo. So tuloy natin guys. Po kayo. Opo eh. Pwede ko matanong, ano yung pinaka-reason bakit ka iniwan ng asawa Ito mo? ang ganda ng tanong na ito. Wow, third party. Ouch. Reason na naman po to ng third party. Bakit po nagkaroon ng third party at kailan nyo po nalaman na may third party, ma'am? Actually, nalaman ko na may partner ko yung asawa ko nung pagkatapos ko manganak. Yung partner ko na buntis na. Buntis na pala yung kinakasama niya. So ikaw, buntis Hirap na nun, din guys. noong na naglako yung asawa. 11, Tapos sabi mo is 2 buntis months na pala siya. iniwalayan ka niya. Is meaning, ma'am, sumama siya dun sa babae niya. Siguro po, kasi di siya nauwi ng bahay. Bakit mo naman nagawa yun? Iniwan mo si ma'am. 2 months pala kakapanganak niya. It's meaning, nag-cheat Guys, na pause natin habang ulit. buntis pa yung asawa mo. Matanong ko, hindi mo ba Ang hirap nung guys. Manganganak ka tapos iniwan ka ng asawa mo. Napakasakit nun. Yun ang hindi ko magawa sa naging kasama ko kahit ang hirap ng buhay na makakarahos lang yung kinakasama ko nung araw. So kaya lang hindi pare-pares ang mga tao. Kaya tuloy natin to guys. laban tong relationship yung dalawa? Ilang beses ko naman po pinaglaban. Ilang beses ko siyang pinatawad. Kahit na siya yung magpapakakamali. Ako yung mamakaawa na ayusin namin yung pamilya namin. Kasi ayaw mong masira yung pamilya nyo, di ba? Gusto mong buo. Kahit sino kaya naman ikaw eh. yung nagpakababa Kahit sino sa naman, sarili mo. ang hirap ng ganito. Makaawa ako sa kanya. Ilang beses. Paano mo nalaman yung pag-cheat sa'yo ng asawa mo? Buntis pa ako, nakita ko po yung picture nila, tapos kinukuran ko po siya kung sino yun. Sabi ko sa kanya, sino yan? Sabi na kasamahan niya lang. Sabi na picture lang po yan, wala akong... Nagdahilan sila, si Samahan Boy. niyo sa trabaho? Opo. So nagsasama na sila? Siguro po. May balita ka ba sa pagsasama nilang dalawa? Kasi nung last po nung nag-usap po kami sa bahay. Guys, napakagandang babae na to. May tsura yung babae, guys. Mas mahal na lang yung babae na kaysa sa... Kaya lang may diferensya yung niya eh. Ouch!
pagsasalita Gano'n kasakit to, ma'am, niya. para sa- Kaya lang, inborn naman yun, guys. Hindi ko mapaniwalag yung sakit. Nakakaano. Hirap na ito. Kung sakasakaling mangyari sa inyo to, anong gagawin nyo? Comment down below lang, guys, kung halimbawa mangyari sa inyo to, guys. Binigay ko sa kanya yung lahat. Yung bang inubos ko yung sarili ko. Binigay ko lahat sa kanya. Wala nang naiwan kahit isa sa akin. Ma'am, sa sarili mo ba nag-attempt ka na tapusin na yung buhay mo? Opo. Yan ang mahirap doon, guys. Pause natin to. Pero parang wala na po sa kanya yun. Kahit na Kung halimbawa ma-depress ka, eto tanong ko, guys, kung halimbawa ma-depress tayo, wag nating gawin na magtikil ng yung bang magpapakamatay ka dahil lang sa isang lalaki o babae man na Yun ang napakasamang gawin. Ang hirap gawin yun. Hindi ka tatanggapin sa taas nun, guys. Kahit sa simbahan, hindi ka tatanggapin nun. So, kaya tuloy na natin to, guys. nag-attempt ka na tapusin yung buhay mo sa Ayun, harap ang hirap niya, nun, parang baliwala pa rin para balikan ka niya. Kumbaga ginibap niya yung pamilya na binuo yung dalawa. Oo, parang gano'n na nga po. Ma'am, kamusta na ngayon yung mga anak mo? Naiintindihan Kung halimbawa ba nila ako ito yung tatanungin nararamdaman dito, mo o yung sitwasyon ng buhay mo? sira ulo tong lalaki nila na to. matanggap. Galit mo sila sa papa nila. Gusto nila ko sabi ng papa nila pero hindi naman po nagpapakita yung papa nila. Is meaning, ma'am, nagsasama na sila. Meron na din ba silang anak or buntis na ba yung asawa? Buntis na po yung babae. Nung bago ako hirap panganak, nalaman ng buntis. Kaya siguro po na hindi na siya umuwi nun. Matanong ko, ma'am, kasal na po ba kayong dalawa? Yun nga po, hindi po kami kasi. Yun ang mali, Pero syempre, bro. sapat kasi yung anak nyo. So, syempre, may karapatan ka dahil malalaki na din yung anak mo, di ba? Sa katulad... Bagay, totoo yung tama yan, guys. Magkabalikan kayo para maging maayos Kahit yung hindi kayo pamilya nyo. kasal, Kaya apat yung anak umaasa mo. ako hanggang ngayon. Umaasa ko na kahit pa paano maayos namin yung pamilya namin. Pero yung time na pinili na yung babae na doon pa lang nawalan na ako ng pag-asa na mabubuo yung pamilya namin. Kasi mas pinili na yung kailan lang niya nakilala. Kaysa sa amin na pamilya na. Ilang taon na po ba yung pagsasama nyo dati? 11 years na po sana kami ngayong December 24 anniversary po namin. 11 Wow. years pinagpalit 11 niya years, sa 2 guys. months. Napakatagal na ito. Mama, sa katulad mo, Anniversary bakit ka pa ba nila? nagpapatuloy? Sa sarili mo, kahit sa tingin ko is parang wala ng pag-asa mabuo yung pamilya mo. Sa akin, napapakunin na lang ako para sa mga anak ko. Yun lang. Napapakunin ko yung buhay ko kasama yung mga anak ko. Ma'am, kailan ka huling umiyak? Araw-araw. Walang araw na hindi ako umiiyak. Kasi pinagdarasal ko sa Panginoon. Guys, nakakadalat. Sana maging okay pa kami. Pinakulong ko rin sa Panginoon. Bakit? Bakit ang dami-daming tao? Bakit ako pa? Bakit kami pa? Nadakuyaw ko naman kami pero makakamali ko. Hindi ko alam kung bakit. Ano pagkakamali ko. Ma'am, kumusta ka na? Hindi ako. Kahit ako, Hindi ko alam kung kailan ako kahit magiging tanungin mo ako na kamusta ako, putang na sakit niyan. Ma'am, sa katulad mo, kailan mo masasabing tama na? Hanggang kaya ko, umaasa ako na mabuo yung pamilya namin. Kahit naman din ang mga anak namin, umaasa pa rin na babalik siya. Hirap, no? Ouch, sakit na. If ever na mapanood to ng ex-husband mo, yung nang iwan sa'yo, if ever na mapanood niya to, ano yung gusto mong masabi sa kanya? Una sa lahat, mahal na mahal ka namin ng Yun mo, mahal pa rin niya yung asawa Mahal niya. na mahal ko ka. Kung mapanood mo man ko, sorry kung may pagkakamali man ako. Kung nasaktan man ko ka, may pagkukulang man ako. Sorry. Kung kaya ka na kung ayusin ko, pamilya natin, paasa pa rin ako. Andito na kami ng mga anak mo, nag-aantay sa'yo sa bahay na umuwi ka. Pero kung talagang wala na, susubukan kong kalimutan na lang. Susubukan namin ng mga anak ko na kahit wala ka. Mahal na mahal ko namin ng mga bata. Gagawin ng lahat, guys, kahit kalimutan niya na yung asawa niya. Ano yung gusto mo ma-message? Ang dun sa hirap kinakasama nito, ng napakasakit asawa mo? nito. May gusto ka ba sabihin sa kanya? Alam mo naman noong una pa lang na may pamilya yung taong kasama mo ngayon. Alam ko magkasama kayo. Sana lumayo ka na. Ikaw na yung kusang umalis sa relasyon na yun. Hindi magagawa ng ano yun. Pinapakawan.
Sana wala nang katulad mo na hanggang takaan yung ibang tao para lang sa pagmamahalan nyo na mali. Kahit saan mo kailan, maling-mali kayo sa ginawa ninyo. Kahit masabihin yung mahal niyo isa't isa, sana inisip mo yung mga anak namin. Naapektuhan lalo yung pangatlo ko kasi simula nung umalis yung asawa ko. Hanggang ngayon may sakit pa rin siya. Yun ang mahirap doon, may sakit pa yung anak. Kahit anong pagsakap ko, bumabalik pa rin yung sakit. Sana naisip mo yun. Guys, nakakadala to. Sana naisip mo na lumayo na lang sa kanya kahit pa sabihin mong mahal mo siya. Sana wala ng taong gumaya sa'yo. Hirap na Kasi ito. totoo, masakit yun. Buo yung pamilya mo eh. 4 yung anak mo. Tapos 2 months pa lang, kakapanganak mo pa lang, hiniwan ka ng asawa mo. Sobrang sakit nun. Kahit Talaga, sino totoo tulad yun. ng sitwasyon mo is hindi na kinayanan eh. Napakahirap nun. Siyempre, dito sa may advice ko dun sa ex-husband mo, sana kahit papaano, sana naisip mo na kung pumasok ka dyan sa ganyang sitwasyon, sana, di ba, mas pinili mo yung kahit yung 4 na anak mo na lang. Oo, Kung nagkaanak tapos ka man dyan, sa pangalawa bata mo, na lang, tapos guys. may priority ka, Mga anak priority mo mo na lang. talaga dyan, yung 4 na anak mo. Sa sitwasyon kasi niya talagang sobrang sakit, sobrang hirap, pero kinakaya niya sa sarili niya na malagpasan yung mga pagsubok na binigay mo, dagok para sa kanya. Napakahirap. Bigyan mo siya ng pagkakataon na mag-uusap kayo. Kung may pagkakataon ka na maayos yung pamilya mo, kausapin mo yung asawa mo kasi naasa pa rin siya na kahit niloko mo siya, di ba? Naasa pa rin siya na mabuo yung pamilya mo. Ma'am, sa katulad mo, ano yung gusto mo masabi sa ibang tao Galing ng para message kapulutan na ito. ng aral ang naging experience ng buhay mo? Sobra napakagaling. Magmamahal man kayo sana. Huwag niyo ibigay lahat. Huwag niyo ibigay buong buo. Kasi pagka umalis siya sa buhay mo, meron matutira sa inyo kahit 50%. Kasi sa akin walang nakira. Walang nakira kasi binigyan ko lahat. Yun lang. Yun ang mahirap doon na wala kang natitira sa sarili mo. Buong pagmamahal mo. Sa ngayon ba nagsisisi ka sa nangyari sa buhay mo? Hindi naman po ako nagsisisi. Wala akong pinagsisihan sa buhay ko. Dahil mahal mo eh. Mahal ko siya eh. Oo, Saka diba? ang tagal po nung pinagsamahan namin. Naging masaya pa nga po ako kasi nakilala ko siya. Yun nga lang po, hindi na ako pinahalagahan. Yun lang. Hindi ka magpakatanga. Opo. Tanga na nga po eh. Tanga na nga po ako. Kasi lahat binigay. May nangyayaring ganon, guys. Gaano ba kahalaga sa'yo yung tiwala sa isa't isa ng relasyon? Sobrang mahalaga po para sa akin yun. Kasi sa akin, kahit na nag-abroad po ako, naiwasan ko sa Pinas, hindi ko nagawa na pumingin sa iba. Inisip ko, pag magloko ako, pumingin ako sa ibang lalaki, masasaktan ko siya. So hindi mo ginawa yung pag-cheat talaga kasi iniisip mo na, di ba, huwag siyang masaktan. Oo. Opo, inisip ko kung ano yung mararamdaman niya. Pero sinaktan ka niya. Yun nga po eh. Hindi na inisip yung nararamdaman ko. Yun lang. So, syempre, alam naman natin, ilang araw na lang, Pasko na. Paano mo haharap itong Pasko? Yun ang masakit Hindi doon. Siguro po, matutulog na lang kami ng mga anak ko sa araw ng Pasko. Ngayon lang yung Pasko namin na magiging malungkot. Sipin niyo na lang guys, itong itong babae na ito may kapansanan kasi ito Masaya eh. pa rin ako kasi alam ko Yung buong pagsasalita pamilya niya. ko. Pero inborn yun guys, Yun inborn. nga, kasi alam ko wasak may pamilya ko eh. Wala nang masasabing pamilya. Yun lang. Ano yung wish mo ngayong Pasko? Mag-heal na lang ako. Wala na yung sakit na nararamdaman ko. Yun na lang po. Yun na lang, Lord, bigay mo sa akin. Kung wala yung nararamdaman ko sa akin. Kung wala yung nararamdaman ko sa akin. Sa ngayon, may papayo ko sa iyo is kayanin mo. Huwag kang Yun- susuko. yun ang tama para doon. sa 4 mong anak. Tignan mo na lang yung sitwasyon ng mga anak mo, lalo't ikaw, if ever na sumuko ka, kawawa lalo silang 4. Kasi wala nang titingin sa kanila, kundi na lang yung magulang mo. Kasi hindi mo na sigurado kung, di ba, matitignan pa ng asawa mo kasi hindi na siya nakapokus sa inyo. Nakapokus na siya, alam mo Sa na, bagong doon pamilya. sa pangalawa niya. Oo. Kaya kahit anong mangyari, wag na wag kang susuko sa buhay mo, ha? Yun, Yan sa correct. pinagdadaanan mo, maraming taong makaka-relate at maraming tao ang hahangaan ka. Sa kabila ng kapansanan mo, di ba? Proud na proud ang mga taong makakapanood. Tama. Ito. Kaya yun lang yung hiling namin sa'yo. Sana huwag ka sumuko. Lakasan mo pa yung loob mo para sa mga anak mo, ha? Yun na lang dapat niyang gawin. Maraming salamat Lakasan na lang sa yung istorya loob yung mo pinahagi guys. mo kay Stoko ng Binyan. Galing na istorya na ito. Nadala ako rito. Ito yung babae guys. Ay, tsura naman yung babae. Swerte itong lalaki na to.